Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So, yo, what's up, Automatic Works? Dahil may bago tayong biling sasakyan. Ito, Hyundai Accent. Yan, 2013. Bago battery. Yan, bagong battery niya. Filter na lang, kailangan mapapalitan ko. Pagka ganito mga sir, bagong bili yung sasakyan, kakabili nyo lang o naiuwi nyo na yung sasakyan. Ito yung mga tips na lang na pwede nyo gawin pag nakauwi kayo. Kasi kayo ang gagamit na yan. Siyempre, pagka bumili tayo ng sasakyan, yun talagang pinakagusto natin. Okay? So, una, titingnan nyo, habang pauwi kayo, titingnan nyo yung speedometer ng sasakyan nyo, kung hindi ba siya magalaw, or gumagalaw ba siya ng sobra, or hindi ba siya sumasama, o yung RPM, tingnan nyo rin. Speedometer at yung RPM, tingnan nyo rin. Yung tubig, kung nag-overheat ba siya along the way, yung RPM nyo, kung sumasama ba siya pag-apak nyo ng accelerator o hindi. Tapos, kung meron kayong naramdaman, kahit kapiraso, basta may naramdaman kayo na hindi, tingin nyo, hindi siya, parang hindi nyo gusto. O, pangalawa yung tingnan, pagdating nyo sa bahay, bubuksan nyo rito. Yan. Ang mukha dyan. Ang una nyo tatargetin, tingnan nyo yung tubig. Baka wala ng laman o di kaya umaapaw na rito. Okay? Habang bumabiyahe kayo, makikita nyo dyan may apaw dito. Di kayo umaawas na. Tapos, yung doon sa ilalim yun, no? May level siya. So, sa atin, nakikita natin na may level pa siya. Okay? Goods to. Pangalawa, yung throttle body, siguraduhin nyo na masilip nyo kaagad. Yan, kamukha nyan. Yung throttle body, kung makita nyo throttle body nito, yan o. Kakabili ko lang na ito Yan o, yan ang throttle body niya. So, meron siyang lining na itim. So, ibig sabihin, madumi po yan mga sir. Yan o, madumi yan. Yung itim na yan na nakapaikot, dumi po yan. Yan o. Kailangan nating linisin yan. Kasi, pag hindi po natin nilinis yan, tatawagan natin yung pinagbilhan natin. Sir, ano ba itong binili mo? Bakit ganito? Bakit yung hirap na hirap siya pagka, hirap na hirap siya gumana? Hindi siya, hindi normal. So, tingnan mo na yan kasi tolerable na yan. So, kumbaga, pwede na ikaw magpagawa niyan. Kayang-kaya mo na yan. Lalo na tinawaran mo ng tinawaran yung pinagbilhan mo. Pangalawa, ito, pwede mo nang buksan. Yan, buksan mo. Kahit doon sa bintahan, buksan. Yan, ganyan itim, Yan. Yung ganyan itim, okay lang yan, mangitim talaga yan. Pero wag lang yung kumapit na talaga dyan. Pag kumapit na dyan, ibig sabihin, kung yung iba natuyuan na lang, so iba, tuyong-tuyo na talaga dyan. Yan, yung kamukhang ganyan, yung tuyo na parang nagbubuhangin na dyan, o di kaya parang nagbuburak na. Yung dumikit na siya. Yun na mahirap. Okay, baka kasi natuyuan na ng langis yun. Tapos sa kabinenta, pinapilit lang pinaandar. Ngayon, ito naman langis dito, titingnan nyo rin kasi kung unang yan, kamukha niyan, palitin na rin talaga siya mga sir. So, kabibili lang natin. So, kamukha niyan, kung dalawang klase, kamukha, yung nagbebenta ng sasakyan ay buy and sell talaga, pagagandahin nila yan bago nila ibenta. Pero kung nagbebenta niyan ay hindi naman buy and sell, talagang owner lang sila, gamit lang, tapos takbo lang, ganun lang. Hindi naman yun, hindi naman yun tinututukan nila kasi may mga kanya-kanya mga trabaho yun. Pero, nandun na rin ang sasakyan, wag natin pabayaan. Nandun na rin yun. Pero, syempre, sa iba, sobrang busy na. Kamukha nito, spark plug, tingnan natin. So, yan spark plug niya. Yan, tingnan din natin spark plug. Kamukha niyan. Pagka ganyan may orange na sa likod, ibig sabihin, hindi na po yan, bago. Or, nalinisan, or hindi pa nalinisan, o nalinis man, pero hindi natanggal to. Baaring dito lang. So, tanggalin natin lahat na spark plug dyan sa loob para malinisan natin lahat. So, sabi ko sa inyo, pagdating nyo sa bahay, kung nabili nyo na yung sasakyan, ang lilinisin natin, titingnan natin, brake fluid. Tingnan natin yung brake fluid kasi hindi mo naman alam yan, gagana yan. Siyempre, yan ang unang hawak mo sa kanya. Tingnan mo yung brake fluid, yan yung kailangan yan. Yung tubig, tingnan mo kung tumagas dito. Kasi baka bumabalik na yung tubig dito or dyan, tumagas. Tapos, pangalawa, kahit nandun ka kasi, hindi mo makita yan. Lalo na kung tiwala ka na sa pinagbilhan mo, kaibigan, hindi mo na paikot-ikutin yan. Tapos yung mga tagas-tagas dito sa gilid, tolerable yan, okay lang yan kasi normal. Papalitan lang naman yan dito pagka tumagas, tanggalin, palitan lang. Normal yan nangyayari. Yung spark plug na marumi o luma,
normal lang yan, pwede mo namang palitan yan pwede ka namang bumili. Ngayon, kamukha niyan, lilinisin natin yan. Dapat makita mo. As ikaw ang unang humawak niyan, galing sa may-ari, dapat unang PMS mo rin to, lahat kabisado mo siya na napalinis mo na paano mo na to ganito. Kaso hindi pa rin tumino, pwede mo na siyang balikan. Pero pag kamukha niya, nalinis natin throttle body, napalitan natin air filter, tapos nakita natin na goods naman dito, yung tubig. So, ibig sabihin, good na yan. Good na yan. Pati dun sa may-ari, hindi na tayo mangungulit. Alright? Yun kasi ang kadalasang nangyayari. Kapag sinabi, okay na yan, boss, goods na yan. Takbo ka lang ng takbo. Lalo na, nilong drive mo, dinala mo yung pamilya mo kasi excited ka. Ganyan kadalasan nangyayari. Tapos, pagdating dun, nasiraan, tumirik, nagkaproblema. Galing pa lang sa inyo, galing sa bilihan, pauwi sa bahay nyo, pwede mo na siyang check upin pagdating sa bahay nyo, or yung kasing isasama mong mekaniko, kasi kadalasan yung iba kasi magdadala ng mekaniko, magdadala ng titingin sa sakyan. Kaso hindi mo naman gagawin na mekaniko yan doon. At the same time, yung mekaniko, hindi naman niya gagawin yan doon sa pinagbilhan mo. Siyempre, kailangan may uwi mo na yung sasakyan. Pag naiuwi, saka mo na gagawin, hindi yung nandun, ay sir, ano to, may problema sa ganyan. Kaya kadalasan, yung iba maswerte din pag nakabili. Kasi yung iba, pagbili nila, konting sira lang. Tapos, yung pala, hindi pa malala yung sira, binenta na ng may-ari. So, kadalasan, maswerte. Yung kadalasang bumibili. So, yung iba naman, alam din nila kung ang sasakyan talaga ay malaki ang tama o maunti lang. Yan, kamukha niyan. Madumi talaga to. Pero goods pa to, tingin ko. Yan, makikita mo naman sa dulo, hindi siya pudpud. So yan, kung pudpud na yan, kasi ang sasakyan ni sir, ang sasakyan na to, nakita naman natin yung odometer, so hindi ko pa pala napakita sa inyo. So nasa 55 lang po siya. So sobrang baba ng tinakbo niya, 25 gasolina. First owner kasi nabilhan ko rito, first owner. Ito yung sumama, nasa gilid pala. Yan. First owner sila, kaya yung odometer mababa lang, hindi siya gastado, hindi sila, yan kamukha, yung mga spark plug na ganito, halatang ano to, yung mga una, hindi pa napalitan. Yan o, Champion. So, Champion. Ang brand niya, Champion. Tapos, Euratech, yung pinaka dulo, yan o, Korea. Nakalagay pa o, Korea. Ito kasi, yung nabilhan ko nito, talagang kilala ko na rin, medyo kasi, car distributor sila nagbibenta ng mga sasakyan dito sa Pilipinas yung trabaho niya, kaya alam din niya yung mga sasakyan, pero hindi niya alam siyempre magpaano PMS, siyempre alam yun, ipagawa lang yun, malalaman niya, pero yung sabihin natin talagang sira, ganyan, hindi niya alam yun. So yung mga sir, linisin natin lahat ng spark plug, tapos filter palitan natin, tapos linisin natin yung throttle body, kasi naramdaman ko habang tumatakbo ako, pagka madumi talaga throttle body, tingin ko mulat umpisa, hindi pa napalitan yan, yung ganyan throttle body niya. May lining siya, itim. Yung lining na itim niya paikot, dumi yan. Pagka-accent yung sakyan nyo. Kahit hindi accent, basta gasolina, dumi yan. So, lilinisin natin, tapos balik natin to. Tapos paandarin natin mga sir. Mga sir, ito naman yung odometer niya, automatic siya. So, ito yung odometer niya mga sir. O natin susi. Kaya kung makita nyo, 55 pa lang, kaya fresh na fresh pa lang siya. 55,791. Okay, kaya linisin natin yung lahat mga sir. Spark plug, ignition coil. Tapos yung throttle body. Alright? Yung mga sir, nalinis na natin. So ito na siya. Yan. Nawala na yung parang may kwintas na itim. O may lining na itim. Yan o. Malinis na yung loob. Yan. Tapos ibabaw, ganun din. So, apak. Yan, malinis na siya sa ibabaw, tapos malinis na rin sa loob. Yan. So, okay na po ito mga sir. Yan. So, maganda na po ang magiging natin dyan, performance. So, dapat throttle body. Lagi kasi dapat malinis para maganda performance natin. Kahit sa diesel, ganun din. Okay? Ngayon mga sir, so, tapos na natin nalinis yung throttle body. Yan, tingnan natin ulit. Wala nang lining, linis na. Tapos dito sa spark plug, ito naman, tapos na rin. So, dahil tapos na, pwede natin to isalpak lahat. Ano, kung nakita nyo, malinis sa lahat yan. Yan, so salpak natin to mga sir.
So ito naman ay 50 pa lang. So, kung 100 pwede na tayo magpalit. Pero pag 50 pa lang, medyo bago pa lang yun. Alright, so ikabit natin to. Sir, nalinis natin, balik na natin to lahat. Yan. Sino yun? Yan. Hindi ko alam kung anong kulay nito. Brown. Parang may pagka-gray. Brown? Ay, parang brown. Ay, Brown na yan. parang gray eh. Yan, kabit natin lahat to. Sa coil to. Sir, tapos natin na ikabit. Yung mga dumi dyan na maliliit, kanina ang dami yan. Hindi natin madudukot yan. Kailangan natin ng blower to. Yan. Para makita natin kung may tagas. May tagas, nagbago ang kulay. Ano? Yan. So, yun o. Okay. So, saka natin ipawasing to. Okay na. Tapos na to mga sir. Ayan, yung mga sir. Nakabit na natin to. Ayan, kompleto sa lock. Tapos sabitan. Ito na yung pinakalas natin ikabit. Ayan. Yung pinakalock ng filter. Ngayon, sa pinakalas part niya, ayan, ibalik na natin lahat dyan. So, yun na yung mga basic na titingnan natin sa sasakyan. Kung tayo ay bibili, ganun. Kung tayo ay, kahit anong sasakyan, basta bibili tayo, yun yung mga pangunahin. Para makita natin na madi-DIY natin, hindi natin tawag-tawagan yung may-ari sa mga naging problema. Ngayon, checkin natin yung battery kung maluwag. Okay, goods. Kabila. Okay, good. Mahigpit naman lahat. Okay, so paandar tayo mga sir. Paandarin natin. Yan. So, sariwa siya. Tingin ko sariwa talaga. Walang tagas. Gilid-gilid. On natin susi. Yan. Dito tayo sa loob ng sasakyan. On susi. Yan. 55 odometer. Off. On. Tak. Okay. Start natin. Hindi na umandar. Hindi na umandar mga sir. Off. Off ulit. On. Start ulit natin. Yun. One click na siya. So nag-reset yung ano. Nag-reset yung TPS. Yung throttle body kasi ginalaw natin. Yes sir. Yes sir. Oo. Pa-schedule ko yung videos ko dito sa Pasay. Yun. One click na. Pasay City. Ano sira ng BIOS niya sir? Yun. Bumalik na yung lakas. Kaya yung check engine niya, check engine, di mawala-wala, pinapere Yun. Okay na. ng sensor, buo na may sensor. Tapos, yung may bagong sira na. Pag tinanggal ko yung baterya, nagmanormal siya. Yan mga sir, pagkatapos natin malinis yung throttle body, spark plug, filter, pagkatapos natin mabuksan, smooth na siya mga sir. Hindi na kamukha kanina na nagdo-double siya dito sa RPM. Pag inapakan ko ng kaunti, gumagano siya, bago siya umangat, gumaganyan. Parang gumaganyan bago umangat, gumaganyan yung RPM. So ngayon smooth na siya. So nangyayari kasi yung ganun dahil sa stoppage nung dumi. Tumitigil muna yung butterfly bago umaangat ng todo. Pagka electronics kagaya nito, mahirap talaga. Pero pagka butterfly type, yung mga cable type, walang problema yon kasi pag apakan mo, kable lang sinusunod nun. Ito, may sensing to. Tapos magbibigay ng 12 volts yung sensing pagka depende sa apak mo ng pedal. Pagka sense siya nang nahirapan siya, ipipigil niya para siyang sisinok. Okay yun. Okay na to mga sir. Solve the issue. Okay na. Smooth na siya ulit. Ramdam ko na.